Patuloy na pagbibigay tulong at deployment ng medical teams pinag-utos si Pangulong Marcos Jr. Agad umaksyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ilang oras matapos mag-landfall ang Super Typhoon Uwan sa Dinalungan, Aurora noong Linggo ng gabi. Sa pulong kaninang umaga, ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian ang tuloy-tuloy na pagbibigay tulong sa lahat ng mga sinalanta ng bagyo. Ayon sa DSWD, patuloy nilang binabantayan ang mga evacuation operations status ng mga evacuees. Sa Bicol Region na itala ang may pinakamaraming bilang ng evacuees matapos na umabot sa 100,050 na mga pamilya ang apektado roon. Sa Camarines Sur, aabot sa 44,000 families habang nasa 20,000 families naman ang apektado sa Quezon Province sa Calabarzon. Ayon sa OCD, 426,000 families ang narelocate agad na nakatulong na mapababa ang bilang ng taong nalagay sa peligro. Inaasahan naman na makakabalik na sa kanilang mga tahanan ang mga nasa evacuation centers matapos na unti-unting paghupa ng tubig baha doon. Ipinag-utos din ng Pangulo sa Department of Health o DOH sa pangunguna ni Secretary Ted Herbosa na siguraduhing mayroong mga medical teams sa lahat ng evacuation centers upang mabantayan ang kalusugan ng mga evacuees. Agad na pinasimulan din ng Pangulo sa Department of Public Works and Highways o DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon ang rehabilitation efforts sa mga nasirang kalsada upang hindi maantala ang pagpapadala ng tulong sa anumang panig ng bansa. Sa datos ng pamahalaan, mayroong 71 na mga kalsada ang hindi pa madaanan dahil sa epekto ng bagyo, kabilang nasa Central Luzon at Cordillera Administrative Region o CAR, lalo na sa Mountain Province, Benguet at Apayao. May mga ilang kalsada rin ang hindi pa madaanan sa Aurora sa report ng Office of the Civil Defense. Pangasinan ang lubhang naapektuhan ng pagbaha na agad din namang humupa matapos na ang pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Ayon sa OCD, 4 ang naitalang nasawi dahil sa Super Typhoon Uwan, pero 2 dito ang binabalidate pa ng ahensya. Wala namang naitalang missing persons, pero nilinaw ng OCD na nagpapatuloy pa rin ang rescue operations sa Pangasinan. Ipinag-utos din ng Pangulo sa lahat ng ahensya ng pamahalaan ang walang humpay na pagbabantay sa lagay ng panahon mula ngayong araw hanggang bukas. Pinapaalalahanan din ng Pangulo ang lahat ng concerned agencies na ipagpatuloy ang rehabilitation efforts sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Tino at sa mga lugar na napinsala ng Super Typhoon Uwan. At mayroon din po tayo mula sa AFP. Maraming bansa, maliban po sa US, na nag-offer ng kanilang mga tulong para sa humanitarian assistance and disaster relief, including po ang US, Japan, Singapore, India, and Timor-Leste. Nagpadala na rin po sila ng sulat sa AFP at sa National Defense. Ayan po, yan po ay mula sa AFP. At mula naman po sa DPWH, sa gitna ng kasagsagan ng Bagyong Uwan, ininspeksyon ni Public Secretary Vince Dizon ang drainages, waterways at flood control projects sa Navotas, kasunod ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguraduhing may agarang on-ground assessment ang mga flood-prone area sa Metro Manila. Kasama nag-inspeksyon ni Secretary Dizon ngayong Lunes sina Public Works and the Secretary Arthur Bisnar, Navotas Mayor John Reynald Marcelo Tiangco, at Navotas Representative Toby Tiangco sa Navotas Coastal Dike na tinamaan ng malakas na storm surge sa gitna ng hagupit ni Bagyong Uwan. Patuloy namang nakapwesto ang mga tauhan at equipment ng DPWH sa iba't ibang lugar na naapektuhan ng bagyo sa buong bansa para tiyaking tuloy-tuloy ang clearing operations. At mula naman po sa DICT, ayon sa pinakahuling ulat ng DICT as of November 10, 2025, 9 a.m., ang kabuuang availability ng mga telco networks ay dito 71%, Globe 54%, Smart 74%, and Converge 64%. Ayan po. At mula naman po sa DBM, inaprubahan na po ng Department of Budget and Management ang pagpapalabas ng 1.684 billion para i-replenish ang Quick Response Fund ng Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development at Philippine Coast Guard.
Yan po ang pinaka-update po sa oras na ito. Unang tanong, wala kayong Katrina Domingo alias. Yusek, mayroon pong reports na mga ibang mga local government officials who left the country despite an order from the DILG to cancel their travel applications and leaves. Ano po yung naging reaksyon ng Pangulo doon and ano po yung directives niya on how to hold those officials accountable? Unang-una po ay kailangan muna tuma-assess ano ba talaga ang kanilang pakay papunta sa ibang bansa. At kung ito po ba talaga ay naka-apekto sa mabilisang pag-aksyon para sa mga kababayan natin na nakaranas ng hagupit ng bagyo. At hindi po natin agad-agad ito masasabi na sila ay may sala na. Kailangan po pag-aralan muna. Ma'am, sorry, follow-up question lang po. But there was a DILG memo and their actions might have violated that memo. Wala po bang corresponding actions as to hold them accountable over that violation? Kaya nga po, titingnan mo po muna natin at ito naman po ay nasa pamumuno ni Secretary John Vic Remulla. Tingnan po natin at kung paano sila mag-explain na despite that na may memorandum ay sila po ay umalis ng bansa. Sunod na tanong, wala kay Eden Santos, Net 25. Yusek, sa mga nakalipas ng araw, yung sa Bagyong Dino, ang Pangulo po ay binabat ito sa social media regarding po dun sa pagbibigay ng tulong pinansyal sa ating mga naging biktima ng Bagyong Dino, especially po yung mga nasiraan ng bahay dun sa 5,000 for partially and 10,000 for the totally damaged po ng bahay. Ano po ang reaksyon ng Pangulo dito o ng Malacanang po? Hindi po kailangan batikusin dahil nung nakaraang administrasyon, ganyan din po ang halaga na binigay na paunang tulong. Ito ay paunang tulong. Tandaan po natin, ang Pangulo po ay nagbigay na po ng 760 million sa mga apektado na lugar na nisinalanta ng Bagyong Tino. At ang pagbigay po na to ay pansamantala pong ibinibigay sa ating mga kababayan para mayroon po silang panggastos. At sinabi po ng Pangulo na ito ay ongoing at patuloy po ang pagtulong. At kinakailangan po na yung iba ay ma-relocate dahil po sila ay nasa no building zone. So, yun po ay agarang pagtulong po. Ibig sabihin, ang binibigay na cash assistance po ay pagtulong po sa pamilya. Iba po yung ibinibigay mismong tulong ng Pangulo, ang pondo, mismo sa mga LGUs para po makarecover ang nasabing lugar. Pero po malinaw yung sa kanya sinabi, partially damaged ng mga bahay po, yung 5,000 at 10,000 yung total damage po, dun sa kanyang speech. Opo, pero meron pong karugtong. Continuing at patuloy po ang pagtulong. So, ibig sabihin, hindi po doon natatapos ang pagtulong ng Pangulo. Thank you. Sunod na tanong, wala kay Presidente Carlos Casimiro. Good afternoon po. Isa po sa mga layunin ng pagkakaroon ng mga EDCA sites po sa bansa ay para sa response po. Sa gitna ng sunod-sunod na kalamidad sa po, ano po yung tugon ng palasyo sa mga naghahanap ng konkretong benepisyo at aktual na ambag ng EDCA sa pagtulong po sa mga apektado ng mga EDCA? Opo, ang EDCA naman po ay isang agreement sa pagitan po ng US at ng Pilipinas kung saan po ina-identify yung mga lokasyon para po sa tinatawag nating humanitarian assistance and disaster relief. Sa ngayon po, tumawag din po kami sa AFP kung ano na po ang nangyayari at anong naitutulong ito. Sa ngayon po ay inaalam pa po nila at hinahanap pa po ang pinaka-update patungkol dito. Pero ang EDCA sites po ay malaking tulong po kapag ka po may mga sakuna na nangyayari sa atin. Dito po ay nagiging nagsisilbi itong hubs para sa mas mabilis na pagtulong sa ating mga kababayan. Nandiyan po ang paggamit po ng Fort Magsaysay bilang distribution, relief goods during the previous disasters. At madalas pong magamit din po ito bilang fisherman's shelter. At mga DSWD and AFP repacking sites. So yan po ang malaking na itutulong po ng EDCA sites sa ating bansa. Paano po masisiguro yung sa pamalaan ng tulong ng EDCA sa disaster response ay tunay po na nararamdaman po ng lokal na komunidad? Nararamdaman po dahil mabilis naman po ang pagdating ng tulong sa mga kababayan po natin. So, kadalasan po ito'y ginagamit kapag po, let's say sa Aurora, nandyan po ang Fort Magsaysay, mabilis pong naibibigay agad ng tulong dahil nagamit po ang EDCA sites. Ang para lang po mas maintindihan, ano po yung ibig
sabihin kapag na-approve na yung 1.6 billion ng quick response fund? Pwede na po siyang i-release kapag na-approve po. Ibig sabihin, ito po ay dumaan sa pag-aaral at kailangan i-release, lalo-lalo pa sa mabilisang pagtulong sa ating mga kababayan. Maraming salamat at dyan po nagtatapos ang ating press briefing ngayong araw. Ang gandang araw sa inyo. Bagong Pilipinas. Mag-ingat po tayo sa lahat. No? Naranasan natin ngayong kalamidad. Let's pray. Next inspection ni President. Aalamin ko po mamaya. Okay?